Sa ibang balita, 17 Taiwanese nationals na umano'y nag-ooperate ng romance scam sa Cebu, timbog. 6 dito na pag-alaman ng mga high-profile fugitives pala. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Pinasok ng mga tauhan ng Cybercrime Division ng NBI kasama ang Taiwanese police counterparts ang isang bahay sa isang exclusive subdivision sa Cebu City. Hinalughog ang iba't ibang bahagi ng bahay at inabutan ng ilang Taiwanese nationals. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang kwarto kung saan may marami pang Taiwanese nationals na gumagamit ng mga computer. Upon entering the area, we have seen that the computers of the said Taiwanese nationals are operating the romance scam. We've been able to see note applications and other scripts which they use as PL to lure the victims. So we tapped our intelligence counterparts and we determined that they have transferred their operations here in Cebu. Aside dito sa na-operate po natin, meron pa po there are still other operating groups. This is composed of a syndicate. And we are also determining yung mga government officials, employees na sinusuportan itong ganitong klaseng operation. 6 sa mga nahuli ay may warrant of arrest mula sa Taiwanese government. Ayon sa NBI, malaki ang posibilidad na offshoot ang mga nahuli ng mga POGO operators noon sa bansa. Kasi naka-compartmentalize yung mga ganitong klase ng grupo para maiwasan nila na mahuli. Dahil mas maganda sa kanila na pag-iwahiwalayin at iba-ibang lokasyon. Mas maiwasan kasi nila mahuli sa ganung klase. So once na nakuha na nila yung loob, na-transfer sila sa mga investment scam naman, doon pag-i-investin or pagpapadalahin ng pera through cryptocurrencies. And then, pagka nag-cryptocurrencies na sila, bigla na lang mawawala ito pag wala na sila mahinga na pera doon sa mga victims sila. Kinumpirma din ng Taiwanese police na miyembro ng notorious na 4Cs gang ang mga nahuli. Over the past year, the average amount of money lost to scams each week has reached 1 billion NT dollars. NBI's swift response prevented further harm to potential victims. So I deeply admire NBI's commitments. Isinailalim na ang mga Taiwanese nationals para sa inquest at sasampahan ng mga kasong computer-related forgery, social engineering scheme at economic sabotage. Kakasuhan din sila ng paglabag sa immigration laws matapos na walang maipakitang passport. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.